nakakalungkot mang isipin na kahit sa aming mga high school, hirap sa basic reading skills. The learning materials, isa po yun sa mga problema ng school namin kasi limited lang yung nagagamit ng mga bata. Nababaliktad na po yung pagbabasa, yung mga letra po nababaliktad po niya, at yung retention po ay masyadong mahirap. Kung babasahin po ngayon, pag tinanong mo po mamaya, hindi niya na mauulit na basahin. Then we use and. So, huli ka. And, Yung mga paligid na salita ngayon, kaya-kaya niya na-describe. Ikaw pa rin pa rin. Sa kayong oras po talaga ibibigay mo. Isasakripisyo mo ng konti yung oras bago po uuwi sa bahay. And happy po ako. Ang misyon ng ginagawa natin sa Lampara ay marating talaga natin yung kasulok-sulukan ng Pilipinas at yung pinakamababang antas na meron yung mga mambabasa, lalo na yung batang Pilipino, para masiguro natin na makatulong tayo dun sa pagsugpo o pagresolba ng krisis sa pagbabasa at ganoon din sa pagkatuto sa numeracy. anyway. So, ano ba ang rhyming words? Ito yung mga words na parehas yung dulo na tunog. Hindi yung dulo. Ito nagawa lahat sa Key Stage 1. Problemado na kayong lahat hanggang high school. Ang Let's Read at ang Magbasa Tayo series yung nagpasimula nitong advokasya natin ito. Bukod doon sa mga storybooks na meron na talaga ang Lampara na nauna na. Ano ba nga yung asawa niya? You have to remember the sequence in which I so version nila. Para talagang masiguro natin na naiaabot natin yung kailangang tulong at gabay ng mga batang Pilipino para magkaroon sila ng lakas ng loob at kakayahan na talagang makasabay dun sa pangangailangan para sa kanilang kinabukasan. Ginagawa natin ito hindi lamang sa paglilibot sa iba't ibang bahagi ng bansa, kundi sa pagbibigay din ng makabuluhan, napapanahon at structured na teacher training sa ating mga kaguruan. Monitor natin ito, no? O sinusubaybayan natin yung naging gulong nito doon sa aktual na pagkatuto ng mga bata. Gusto natin na hindi lang makarating sa kanila yung material, kung hindi makuha nila yung full potential ng material para sa kanilang pagkatuto. Dahil sa mga explanation ni Ma'am Daisy, I had an different perspective. Nagkaroon ako ng bagong ideas, bagong approaches, madaming opportunities para ma-deliver lang maayos at mas maintindihan ng mga bata yung aking lesson. Pag when we are using mga storybooks or mga cards, yes, napaka-colorful, yes. Sabi ko, how come nga gagawa ako ng story using simple pictures? Minsan, ano lang yung caricature nga na which is nakaka-amaze naman. Saka dun sa mga vocabulary, mga words na ginamit doon, very siya sa levels ng mga bata. Sa start ng kanyang discussion ni Teacher Daisy, I was reminded that question really is made for thinking. Kasi magtatanong sila just to check whether the students have learned something. Dapat hinagamit din natin ang questioning para makapag-initiate tayo ng thinking sa ating mga students. Paano ka makakasure? Kailangan mong magpa-phone manipulate. Pwede mong sabihin. Carf lang area talaga ako. Before po kasi, nahawakan ko is 15 pupils lang. So, nung nalipat ako ng school dito po sa ibaba, sa Patag, naging 45. Yung mga sinabi ni Ma'am Daisy, yung mga diniscuss niya, nag-flip yung mindset ko. Kasi kahit na up until now,
hindi pa po nakakamaster sa WH question, sir. Sobrang nagsastruggle sila. So from that po, meron pa palang ibang strategies para sa sobrang daming bata. From literal comprehension, pwede pa hanggang appreciation. Di kahit simple lang siya, like yung mga materials na ginamit ni Ma'am Daisy, pero ang laki ng impact pagdating sa mga members. Kung isang flashcard, ang daming Very paggagamitan. versatile na. Mapapractice mo doon yung decoding, mas madaling maintindihan ng mga bata. At hindi lang stop doon na mababasa niya yung mga words or text na ginamit, but it can enhance yung comprehension. Game changer siya. Kasi madalas, yung mga ginagamit na visual aids, especially sa elementary, kailangan makukulay. Ayan po. So parang na-amaze ako na yung naisip nila na kailangan hindi colored yung material, na bigyan ng chance yung bata na maging creative. Biruin mo sa simpleng card, sa mga pictures na nakalagay doon, pwede pa lang gumawa ng stories yung mga bata. So para mas ma-develop yung comprehension nila, magiging creative sila sa paggawa ng stories. At sa simpleng activity, mas mai-enhance yung skills ng mga bata. What Teacher Daisy gave us is actually a material na talagang pwedeng ma-manipulate ng teacher, and at the same time, lalo-lalo na ng mga bata. So, it is very perfect sa magiging lesson. So, halimbawa, may naisip na ganitong lesson si teacher, pwede niyang gamitin yung material na yon. At kung halimbawa may bago na namang siyang lesson, still that material can provide the lessons. Magiging student-led yung activities, manipulative yung magiging materials, and at the same time, magiging collaborative and engaging yung magiging activities once na nagamit to. Napakahirap para sa isang teacher na makagawa ng isang material na parang all for one. I'm very, very happy na kaya palang gumawa ng ganito. Tuloy-tuloy lang ang lampara sa layunin na ito at asahan ninyo na sa mga darating pang panahon at araw ay mas marami pa tayong makikilalang mga produkto na talagang hindi titigil hanggat hindi natin nasisiguro na mataas yung kalidad hindi lang ng pagbabasa kundi ng pagkatuto sa bansang Pilipinas. Nananawagan kami hindi lamang sa mga guro, kundi sa lahat ng stakeholders na may kinalaman sa pagkatuto at kabuuang paghubog sa mga bata na pagtulong-tulungan natin na masiguro na mabibigay sa kanila kung ano man ang dapat na daan at landasin upang masiguro ang kanilang tagumpay sa hinaharap. Ako si Teacher Daisy Calado, manunulat para sa Lampara, kasama sa pagunlad ng bawat batang Pilipino.